Okay, magandang gabi po sa ating lahat at ayan na nga no. Meron pong heated exchange, grabe. Uminit po sa Senado no. Masasabi kong matapang talaga itong si Senator Marcoleta na pinaprangkahan niya itong si Senator Soto, yung Senate President, at itong si Ping Lacson. Ano ba ang nangyari? Bakit nagkainitan itong si Senator Marcoleta at itong si Senator Soto? Heto, nagkainitan ang mga senador sa session matapos kinustyon ng oposisyon, particular ni na Senator Alan Peter Cayetano, Senator Rodante Marcoleta, at Senator Bato de la Rosa, si Senate President Tito Soto. Kung bakit ito pumayag na ilipat sa PNP Custodial Center si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Kung matatandaan natin, ito si Bryce Hernandez kahapon sa Senado ay kinontempt ito sa liderato ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee nung siya pa ay committee chair. Samantalang ang Senado ang may standing contempt order, siya po ang nagtatanong itong si Marcoleta na sana naman kinonsulta nyo ako because I was the Blue Ribbon Committee at that time. Parang wala silang respeto dito kay Senator Marcoleta, itong si Soto, itong si Senator Soto. Mamaya ipapakita ko ang video mismo na tumaas ang kanilang boses. Halos siguro uminit yung tension. Ito si Soto talaga, galit na galit ang taong bayan sa inyo. Ito, panoorin rin natin itong nasaan na silang lahat, sabi nitong si bagong DPWH Secretary Dizon ay slams absent ex-district engineers in Mindoro Ghost Projects. Ayan, mismo nag-inspeksyon itong si Dizon. Walang project ang nakita. May naka-video, harap-harapan, nasaan at itong mga taong sangkot dito sa ghost projects. Mamaya, grabe, nakakagalit talaga. Tingnan nyo gaano ka-frustrated itong si Secretary Dizon. Mamaya ipapakita ko yung video na yan. Mainit yung atong mga i-react natin ngayon. At eto, si Bongbong Marcos nagsalita na patungkol dito sa kalagayan po ni PNP Chief Torre. Na sinabi niya na mismo sa media kung bakit si Torre ay hindi po nag-agree sa mga direktiba sa Napolcom. Yan ang dahilan kaya natanggal. Di ba? Lumabas rin sa bibig niya. Mamaya ipapakita ko yan ipapakita ko yan. Pero bago ko to ipapakita itong mga videos na ito, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so ito po yung video ng heated exchange ni Senator Marcoleta at Senate President Soto. Ito po, panoorin natin. September 9 ngayon. Yes, September 9, hindi na ako yung chairman. Even assuming that he was still chairman, wala ka na violate eh. Hindi ka. May nag-intervene ka na. Ang sinasabi ko lang, halimbawa, kung hindi na ako, ikaw na kinusulta ka ba? Yun ang gusto ko lang. Hindi yung speaker, mas gusto ko kung ikaw ang kinusulta. Ako mo. Hindi kasi ako yung... Ang contempt stance, hindi naman nag
kasama yung intervene lang. Hindi na yung contempt ang pinag-usapan. Yung pag-custody dito kasi gusto natin dito siya. Ngayon, hinirap siya. Pumayag naman tayo. Pero ang kanyang kondisyon na binigay, isoli nyo immediately. That was after the before hearing. the intervening event. Wala pa yung request nun. September 8 yung ano eh. September 8 ang sulat. Kaya nga, pero yung condition mo September 8. Kaya nga, sabi, ibalik nyo dito in the Senate, hindi sa PNP. Pero kinonsulta nga, halimbawa, ikaw na nga nun bro, kinonsulta ba, chairman ng Provincial? Yun lang naman. Oo, hindi nga. Ang kinonsulta kasi yung speaker eh. Yung hirap sa'yo, Tito Soto, ang hirap sa'yo, wala ka. Wala kang respeto kahit ni Marcoleta o ni Ping Lacson man. Bakit ka pumayag na ilagay doon? Ibalik niya dyan sa dyan siya na contempt sa Senado, ibalik si Bryce dyan. Di ba? Yan ang it's not, sabi nga ni Senator Marcoleta, hindi na natin pag-uusapan yan dahil nangyari na. Pero, respeto lang. Yan ang punto ni Marcoleta dito eh. Kumonsulta ka ba kahit ni Ping Lacson na lang na siya yung sa Blue Ribbon Committee? Wala ka eh. Palpak ka eh. Isa ka rin puppet, Soto. Puppet ka rin. Tapos, wala pa. Na-contempt itong si Bryce Hernandez under the leadership ni Senator Marcoleta nung siya ay sa Blue Ribbon Committee. Hindi nga kayo nagpaalam eh. 'Di ba? Ako, sa totoo lang, there is something fishy about itong si Soto eh. Walang kinukonsulta ko. Ako. Walang kinukonsulta. Hindi nga nag-request nga si Speaker. Kasi masabi mo si Speaker. Hindi mo. Dapat Nag-request daw si Speaker. Sino ba si Speaker Romualdez ba yan ang tinutukoy? naman lang sana may konsulta. Pero mga Blue Ribbon na yan ang sinasabi. Hindi na raw kailangan, sabi niya. Yun ang narinig ko kay Soto. So kung hindi na kailangan, ay ibig mong sabihin, ikaw na ang magdesisyon kahit hindi na kailangan. Yan ang hirap sa'yo. Hindi ka matatawag na leader niyan kung hindi ka marunong kumonsulta sa ilalim mo. Kaya maraming galit na ikaw ang nagiging Senate President. Tito Soto, yan ang katotohanan. Magprangkahan na tayo dito. Naintindihan ko yun. Pero yung consultation is important because yung Senate custody nandito. Correct. Yan yun ang condition na binigay ninyo. But that was the condition that you gave. Senate. Kondisyon. Legal and physical. Yan si Soto. Natalo kasi debate dyan o kaya umiiwas ka. Yan ang mga tao na natalo siya sa argumento ni Marcoleta dyan, umiiwas na lang siya. Ililihis niya ang usapan eh. Stick to the yung argumento nyo dyan. Kung ano yung dinidebate ninyo. Ang point ni Marcoleta, magkonsulta ka. Hindi yung nagdidesisyon ka, ikaw lang. 'Di ba? Akala ko ba ikaw ay marunong kang makinig sa mga nasa ilalim mo? Yun pala, para ka rin si House Speaker, Soto, daming galit sa inyo ngayon, sa totoo lang, daming galit sa iyo. Ibalik natin konti. Legal and physical. Yun naman ang tama eh. Sabi ko hindi na kailangan ng motion dahil sa sulat mo, ibabalik natin immediately. Paano po tayo may kailangan
Kung gusto mo, Eh, kung paano tayo mga kailangan sa kanila. As far as we are concerned, kung ano yung... Si JP Mendoza, kukunin natin eh. Si JP Mendoza, nasa posisyon, hiramin natin. Pero hindi natin siguro kukunin ang custody sa kanila din. Hindi natin kukunin. Yan, merienda muna tayo. Merienda muna tayo. Doon na sila mag-usap-usap. Ang problema sa iyo, Soto, sa nakikita ko, bothered ka kasi parang itong si Soto kasi, meron siyang bothered siya dito sa mga resource person Wala na kasing kaibigan-kaibigan dyan. Di ba? I'm sorry may narinig ako na binastos nyo kasi wala namang binastos. Ulitin natin. Pinahiya. Pinahiya yung term. Parang pinahiya raw si Bryce. Yan namang ibig sabihin mo, Soto? Pinababalik dito, pinahiya mo. Eh, kung paano tayo mga kailangan sa kanila. Paano tayo mangangailangan sa kanila? Ang tama. Di ba? As far as we are concerned, kung ano yung... Si JP Mendoza, kukunin natin eh. Si JP Mendoza, nasa posisyon, hiramin natin. Pero hindi natin siguro kukunin ang custody sa kanila din. Hindi natin kukunin. Yan, merienda muna tayo. Si Jinggoy, magulo ka talaga So that's the behind the scene sa Senado tayo po ay mag-aantay kasi merong mga interview dito, baka si Marcoleta ang interviewin o kaya si Tito Soto ang i-interviewin. Magre-react pa tayo dito sa sitwasyon na ito. Klarohin natin ang storya nito Basta it's all about Bryce Hernandez na pumayag ang Senado na doon sa PNP Custodial Center na lang. Bakit nagkaganon? Si Under Marcoleta yung nagpa-contempt dyan, hindi kayo kumonsulta. Okay, so punta tayo dito sa next nating topic. Itong si Dizon, Secretary of the new DPWH Secretary, na siya mismo ay naka-witness ng isang ghost projects. Nakakagalit talaga. Tingnan nyo talaga ito. Forward natin. Yan. 300. Sir, I'm sorry, hindi yan ikinukulit sa district. Hindi mo alam. Sige, okay na. Ito na lang po, sir. Hindi na alam. District engineer. Mukhang ito, region ito. Yes, sir. Ano ba ang limit ng district? 150, di ba? Ano ang limit ng region? 150 hanggang 300 po. 400 ba? So region na ito. Ito yung kay Pakanan. Dapat si Pakanan pinapunta ko dito. Para maintindihan ko. Tapos ito may 200. So hindi mo din alam. Okay. So sino may alam dito? Yeah. Sila po, sir. Sino ang mga taga-region dito? Ito dito. Nasaan ito? Nasaan itong construction of road dike? 2024 ito. Nasaan yan? Nasaan yan? Ano, sir? Hindi magkaiba yan. Guys, sa akin ito ngayon. Dito, tingnan nyo to. Saan to? Yan, 200. GAA to GAA to Apitong, Barangay Apitong, Construction of Road Dike Agong Mag-asawang Tubig River, Sitio Dike, Barangay Apitong Section. 200 million. Nasaan yan? 2024 to. Huwag nyo na munang pakialaman yung 2025. Alam nyo kung nasaan to? Yung previous day po, ang sabi po, dito pong side, nagpapasan lang po. Previous Nare-relieve ko kasi yung project engineer. Yes, sir. So, hindi ikaw yung project engineer. Hindi po, sir. Bali, sila po yung nag-relieve. Mga bago kayo, hindi kayong kailangan kong kausapin. Nasaan yung mga luma? Nare-relieve po yung... Nasaan na silang lahat? Wala na, nagtatago na. Nasaan silang lahat? Nasaan yung ibang mga engineer na to? Dito po po ata siya sa Wala. ay, di ko lang po, Pero hindi turnover sa inyo? ano lang po kami sir, bago lang po. Hindi kayo makakasagot. These people cannot answer. Sorry, kaya ako matagal na kayo. Nasaan na yung mga Nasaan na yung mga iba? Wala na. Puro nag-relieving po. Nasaan na yun?
Hindi nyo ba alam? Hindi mo alam? Nasa ano mga pangalan nun? Pwede bang pakikuha nga mga, General, pakikuha na nga ang mga pangalan. Pakikuha mga, bigyan nyo nga yung mga pangalan kay General Kalima nung mga taong yon. Sorry, so, nahihilo na ako eh. Sa ano reaction niyo po nakita niyo walang makita dito? As of now, wala akong makitang proyekto dito. Kayo, may nakikita ba kayo? Wala. Wala. Doon, wala. Dito, kasi left side. So, I suppose, ito ang left side. Right? O baka baliktad. Hindi ko alam. Baka kailangan mo ng third eye niyan bago ka makakita. Kailangan mo ng third eye bago makita yung proyekto. Sek, ito po Sek ay Panggalaan River. Ito Ito ay ang- mag-asawang Tubig River. Parts yan, kabila. Tama, kabila So, tayo, kabilang yan. Sa So, dapat so, nandyan, so, sa so ito. mag-asawang tubig river, wala. Para po, itong side na ito, at ito'y Panggalaan. Ang mag-asawa Kaya nga, po Kap, kaya nga, hindi po yung Kap, ito. papunta doon sa Bagmas ng Aisha. Pero Kap, wala nga dyan. So wala, basta wala. O wala tayong nakikita. Nandito tayo sa site na dinidescribe nitong Gaa. Gaha. Ah. Pero wala tayong nakikita dito. So, as of now, wala tayong nakikita. Ah. So, merong mga sinasabi na kwento-kwento nung dating mga DPWH dito na hinahanap ko ay nawawala na, hindi ko alam kung nasa na. Meron daw, pero banda dun daw, o kung saan-saan, no? So, So ito yung ginu-ginu eh. medyo hindi, di ba? Eh, nakalagay nga kayo. Ang purpose ng GAA na specific na ganyan is parang nga malaman natin Kung kung saan. saan yung proyekto. Kaya Correct. tayo may line item budgeting. Para may detalye dyan, enough na para makita ng tao, malaman na meron ba o wala. Hindi ba? Yun ang purpose eh. So talagang So, gusto. Guni-guni. Guni-guni to. Wala proyekto na ako nakikita dito. Oh. Nandito tayong lahat ngayon. Siguro naman, walang nag-hallucinate sa atin dito. Ang dami natin dito. Unless meron nakakita sa inyo na wala, baka meron may third eye sa inyo na may nakikitang flood control dito. Ha? Sec, isang question po. Oh. Nabanggit niyo po kanina yung sa plano. Oh. Is there any way kung paano po pwede po bang ang LGU ay maka-access ng plano? Hindi, hinihingi nga daw ni Gob eh. Hindi nga Wala, binibigyan. hindi nga daw siya binibigyan. Ang suspecha ko dito, walang plano. Sumagot si Sek sa akin noong Sunday Ah. that Oh. their office will be the one to look for those things that I am asking at sila na mismo magpapadala sa akin. So bago na naman to, Wala akong natuklasan. mahanap eh. Wala akong mahanap. So, Kasi Sec, dun po sa mga barangay, kahit po ongoing construction, humingi po ang mga barangay officials, wala pong may bigay. Ayaw po eh baka nga wala talaga. Pero will you order that, Sec? Na O, syempre. pwede ma-access po ng LGU? In the Dapat naman eh, transparent dapat lahat to eh. Di ba? And sino ba ang beneficiary? Di ba ang LGU? Di ba ang probinsya? Pera Di ba ng yung mga taong tao bayan natin? yan. Dapat transparent. Hindi naman yung mga regional na nakatira kung saan-saan eh. Ah. Di ba? po yung nung engineer ng MLA, humihingi po ako. Ano yung MLR? Secretary. Another Nasa contract Sunwest po pala, Sunwest. Sunwest na. Humihingi po ako ng Oh. Detail. lahat po. Ang sagot po sa akin, Oh. nakausap ko po ang PE ng DPWH. Need daw po ng request letter from barangay regarding sa PAW. Totoo po ba yun? Hindi ko alam kung kailangan ng request letter. Pero para sa akin, pag may plano, dapat yan, pinopost na nga sa website lahat yan ang plano na yan eh. Kasi plano, ba't ka magtatago ng plano? Hindi ko naiintindihan yung rason para itago mo ang plano kung wala kang tinatago. Kung meron kang tinatago, tatago mo lahat. Tatago mo ang plano, tatago mo ang papeles, tatago mo ang record. Kamukha yan ang nakikita natin ngayon. Ako, sekretary na ako, nagtatanong ako dito sa mga tao dito, nangingi ako ng simpleng dokumento. Walang maibigay sa akin eh. Oh, meron kang natuklasang corruption. Sa totoo lang. Ako na ang head of agency ha. Oh, ako na ang head of agency dito. Nagtatanong ako sa lahat ng tao dito, lahat dito. Oh, Walang yan ang governance ni Bongbong Marcos. Oh, di ba? alam. Oh. O hindi ko alam. Aalamin natin. Hindi masabi sa'yo. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Sinadya yan. Siyempre, sinadya yan. Sinadya na gituhin lahat tayo. Di ba, sinadya tayong lahat gituhin nito, Gob. Obvious naman. Di ba? Huwag na tayong maglukuhan dito. Di ba? Obvious naman na sinadya ito lahat na humingi silang letter. Siya, may letter. Ako po, may letter Siya, may ako letter na. Wala pa rin dumarating. Ako may official letter. Ako, sekretary. Nangihingi ako ngayon, walang maibigay sa akin. O di obvious na merong
Di ba? May tinatago dito. Oh. At saka obvious naman kasi wala akong makita eh. Wala. So anyway, so kasama to lahat sa kailangan natin imbestigahan. So clearly, walang project dito. Di ba? Wala Ang talaga. importanteng malaman natin dito, ha? Rob, ang importanteng malaman dito, itong project ba ito ay nabid? Kasi pagka nabid yan, ibig sabihin may plano yan. Hindi ka pwede magbibid na walang plano. Di ba? Kasi kailangan may justification kung ang budget yan, 200 million, 300 million. Di ba? Ano? Go, basic yan eh. Di ba? Nabid ba? Na-award ba? May nabayaran ba? O, yun ang mga tanong dyan. So ngayon, kung nabid, na-award at nabayaran, aba, may problema tayo kasi asa ng project. Sir, fine-tune lang natin. So, tatlong ba't ibang project with different Within the same approximate location. No, within the same, more or less, dito sa area na yan. Tatlo, isang 300, 2024 to, isang 300, isang 250, at isang 200. dito at least may More or less, dito sa Ito location. 2025 kasi ito. Dead na na yun, sir. Dead na na Ang yun. yung kasi 2025 may dala pang budget. 2024 ito, itong binigay ni Gob. Sir, sabi namin tatlong 750. tatlong missing sabi namin. Tatlong missing. Tatlong missing. One area. Ang tanong, saan galing ang pera? There is something wrong talaga. Ang wrong, alam mo ba't ang wrong doon? May naman Makikita sa geotagging. DPWH. Sana chinek mo na yung Kaya lang, no lugar. one's producing the records. Parang yung sa Plaridel, di ba? Kita doon, bayad eh. Di ba? Yung Sims, bayad, may resibo pa nga eh, di ba? Pero wala. Ha? Kanino pala to, sir? Hindi natin. Ay, hindi, hindi ko alam yung konta kasi nga wala nga. That I cannot say We cannot kasi say. I don't know the project contract mo kasi wala talaga. Now, kung hindi na bid, kung hindi na award, kung hindi na bayaran, di okay. Walang problema. Ibig sabihin, yung pera nasa gobyerno pa rin. Walang problema yon. Ganyan ka irresponsible si Bongbong Marcos na maraming mga ganitong bagay, maraming mga ganitong sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Hindi yun Hinahayaan lang ni Bangag. ghost. Di ba? Kasi wala namang na-award eh. Hindi ka mukha nung sa Plaridel na may papeles, may resibo, yung sa Baliwag may resibo na bayaran pero wala. Ito hindi pa natin alam. So hahanapin natin yan. So ito missing. Three missing. Tama yun. That's the right term. It's missing. Okay? So, yun po in-inspection na nila yan So, klarong-klaro. Many to mention, ang daming mga ganitong sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Kaya wala akong ibang mabiblame dyan. Yung presidente talaga natin, wala. Irresponsable. Responsibility niya itong mga lahat ng problema ng Pilipinas na susolusyonan niya. Pero wala siyang ginagawa. Itong si Bongbong Marcos. Heto siya. Panoorin naman natin si Bongbong Marcos. Yung latest niyang press con at sinagot na niya yung issue patungkol kay Torre. Ito, Bongbong, pasok! President, may we know directly from you the real reason of General Torres' dismissal and what post was offered to him po? Salamat. Tanong pa, reason? Bingi? Kaya hindi ka ma-presidente eh. Di bagay sa'yo, presidente? Know what the reason was. We explained it even my blog the other day. Tawa-tawa pa ka pa dyan? It was because he did not agree with the directives that were coming out of NAPOLCOM. And there's a very clear chain of command, that the civilian authority is the overweening authority when it comes to the police. Weak The police talaga tong is tao to. essentially, technically, a civilian organization. And NAPOLCOM is the civilian authority that has the authority to monitor and to it has powers, very specific powers in terms of the appointments, and that's where they disagreed. And we cannot, alam naman natin, uniform service yan, kailangan masundan ang chain of command. So that's why
But you know, we had many discussions about it beforehand. Di lang daw talaga niya magawa. So sabi ko, wala tayong magagawa kung ganun ang sitwasyon. Thank you, Mr. President. The next question from Jonathan Andal, GMA 7. Morning. Sir, may we know your thoughts sa revelations kahapon ng mga diskaya sa umunoy korupsyon sa flood control project? Tingin niyo po ba may bigat yung statement nila? And si Curly Diskaya po nanghihingi po sa inyo ng proteksyon para daw po sa seguridad niya after niyang pangalanan yung mga kongresistang sabi nila. Hindi niya bibigyan yan. Hindi niya bibigyan protection yan siguro. Analysis ko ito Hindi niya bibigyan yan kasi ang kalaban ni Diskaya ngayon ay pinsan niya. Di ba? Ibinulgar si pinsan niya Sangkot daw sa korupsyon. Yeah. Can I correct that? These are not revelations. They are allegations. That's a very different halatang halata na pinoprotektahan niya si Martin Romualdez allegations and revelations are extremely different. So we will examine all the allegations that have been made. Ang lumalabas talaga dito, allegation pero sa atin revelation yun kasi si Diskaya ay sa tingin naman natin in our own opinion nagsasabi ng totoo. Yun naman talaga ang reality on what's happening on the ground, na itong mga contractors na ito naghihintay na may magsabi sa kanila na hinihintay na sa taas, ibigay nyo na raw yung 25%. Ganon. Nasaan na yung sinabi mo, Bongbong Marcos, na sabi mo na wala kang sasantuhin kahit relatives mo? Diba? Tulungan nyo naman itong Diskaya na ito. Kasi kung totoo kang gagawa ng solusyon dito sa problema ng corruption sa flood control projects, dapat suportahan mo itong Diskaya na kanilang revelasyon. Hindi yung allegation pa naman, allegation. Mula nung nasimulaan itong investigasyon at lahat niyan, ay patagal na talaga. Kaya ang lalim na nung kumbaga sa amag at napakalalim na sa sistema. It's the system of... Meaning to say, ikaw, pinabayaan mo lang ito, kaya lumala. Lumala This kind of corruption has been institutionalized. And if you look at the allegations that have been made, nagsimula sa 2003 pa ito. So this has been going for 21 years. And that is why it's so deeply seated within the system. And that's why it's going to be a very kailangan masalimuot at Hindi, Mr. President, sa ilalim ng panunungkulan mo, dito na sobrang lumala itong korupsyon. Huwag mo nang kalkalin yung 2003. Yung ibang mga district engineer yun, patay na. Yung ibang mga politicians doon, patay na. Ang importante, ngayon na mayroong makulong. Bakit? Matakot ka bang masangkot yung mga relatives mo dyan? Yado ang ating magiging investigasyon at para matignan. And yan ang magiging trabaho ngayon ng ating independent commission. So all of these allegations will be examined, and that's the job of the independent commission, which by the time we get back, before the end of the week, it will be organized. Thank you. And the personalities who are going to be part of the independent commission will also be named already. We will also decide on the powers. We already have a very good idea of what the powers and authorities will be granted to the independent commission. So that's their job. And we have made very sure that they are in fact independent, truly independent. So walang politiko dyan, walang puro investigador, abogado para mga it's a technical exercise. So we will continue with all these inquiries hanggang talaga makita natin how did this happen? Paano tayo? Kasi kagaya ng nasabi ko noon, ang talagang dapat malaman kung paano tayo nagkaganto. How did we get to this terrible point where
Tanungin all yung of these sarili mo. actuations, ito yung mga kickback, lahat yung mga pinag-uusapan natin, naging institution. Paano-ano ka pa? Pa-inosente ka pa? Halos lahat ng politicians alam niyan. Sus, Personalized, naging normal. korne mo. And that's what we are going to have to investigate, and we have to bubuwagin natin yung sistema. Wake ka. It Yun lang. cannot be allowed. Follow-up Sobrang yata si weak ka Jonathan, lang. Mr. President. Sir, Yes, your response dun sa panawagan ni Curly Discaya ng protection daw po para sa kanyang seguridad. Well, there is the system of the witness protection, and if they qualify as witnesses who will testify, then the state is Parang nahihirapan kang ipasok ang mga diskaya sa witness protection program. Bakit ba? Ayaw mo? Di mo kaya? May utos ba ni pinsan mo? Huwag niyong ilagay yan sa witness protection program. Nabanggit ang pangalan ko niyan. Sana naman hindi ka bias, Mr. President, ha? of course willing to provide them with protection, and if there is and even before that, if there Ang is tanong, sa tingin niyo, sa mukha niya, sincere siya sa sinabi niya? Nabigyan niyang witness protection program ang mga diskaya? Sincere ka ba sa sinabi mong yan? if there is a recognized threat, then of course we will protect them, not because they're making allegations, not because they are part of the investigation, but because they're Filipinos. They need to be protected against any kind of threat that they are facing. Yun lang, trabaho namin. The gun of the police, that's the job of the government. Make sure that all Filipinos are safe. Next question po from Ivy, from Billionario. Good morning, sir. Yesterday at the Senate hearing, Mr. Discaya floated House Speaker Martin Romualdez' name. He wasn't one of the congressmen allegedly directly involved po, but he was linked to one of those in the list, Mr. Congressman Marvin Vilio. What was your reaction upon hearing this po? Alam mo, kaming lahat suffer from that, sasabihin, utos ni Presidente, utos ni Secretary, utos ni ganto. Tapos, hindi naman totoo. Kaya, we'll have to look. Kung totoo, di may problema na talagang inutos. Pero hindi, ang nakikita ko, we are all of us who are in high positions of high offices in government, all of us suffer that. Akala ko approve mo eh. Wala akong alam dyan. Sabi ni ganito, ikaw daw mga nagpa-approve nito. Sabi ko, sasabihin mo, hindi, wala akong alam dyan. Alam naman ninyo yan. Name drop lahat. Pagpapakuha ng picture. Tapos sasabihin, tingnan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin. So lahat yung 1,000 na yun, malapit sa akin. Di ba? So people have to be more careful. Kitang-kita mo talaga dito na ang kanyang governance disorganized, no? Wala talagang in order na sistema. I mean, walang order of the system ba na klaro na may patutunguhan po ang mga tinatrabaho. Wala sa kanya, wala. Ang gulo ng sistema niya. Full. At wag silang masyadong weak president talaga. valuable. But again, it's something that all of us who are in high office suffer. All of us. I think there's walang we find this kind of actuations all the time. Bakit nangyari yan? Utos daw ni ganito eh. Tanong mo dun sa tao, sasabihin, wala akong alam dyan. Wala akong sinasabing ganyan. Name dropping. So we'll see kung name dropping lang or if there's something more substantial to it. Kung name dropping lang, but it's name dropping is not a crime. But what is a crime is that you use the name of somebody else para
para magnakaw. And I think all of these other terms that we are always using to try, this is thievery, this is stealing, this is corruption, it's nothing else. Kaya I use the word nakaw. Ninanakaw talaga nila yung pera ng gobyerno. Kung totoo, totoo. Kung sabi-sabi lang, haka-haka lang, we will also show that. Haka-haka lang. But we cannot come to any conclusions yet now. Wala pa yung investigative independent commission. And like I said, by tomorrow, pwede na natin announce, or tomorrow, the day after. Within the next 48 hours, I will already announce the powers that we are granting to the independent commission and the members of the independent commission. Thank you, Mr. President. The next question from Luisa Cabato of the Inquirer. Good morning po, sir. How will Curly Discaya's allegations yesterday impact the probe of the independent commission once it's fully formed? Yung mga lawmakers and DPWH officials, sila na po ba yung mga una sa listahan na iimbestigahan nito? Well, mukhang ganun. Kasi ang napapag-usapan ngayon, the allegations are against officers of the DPWH and some members of the legislature. So, siyempre, yun ang titignan natin. But of course, we don't only investigate what other people are alleging. We are investigating this independently of all that. And that's why we have to be very, very clear that the independent commission is in fact independent. That there will no longer be, no one who has an interest in these cases will be allowed to participate except as a witness. Thank you, Mr. President. The next question from Leth, DZRH. Morning, Mr. President. Sir, you said that there would be no budget for flood control projects in 2026 or under the 2026 budget. So Kung walang budget sa flood control sa 2026, lalo tayong babaha nito. Kasi kung ikaw, matino kang presidente, talagang tututukan mo ang flood control. Ayusin mo yung flood control ng mga nasira at mga new ghost projects. Para sa ganun, ay hindi na makakaranas ng baha ang taong bayan. Kung wala, hindi niya bibigyan ng budget ang flood control. Ang masasabi ko lang sa mga tao dyan sa Maynila, good luck sa inyong lahat. Magtayo na lang kayo ng mga sakayan dyan. Yung mga small na mga boats nyo. Yung mga bangka dyan. Magtayo na lang kayo ng mga bangka dyan. Kasi ako, nakakasiguro ako kapag uulan na naman, baha na naman yan. Ano na yan? Yung dati, Tagalieg, ano na yan? Lampas lieg na yan. Lampas ulo na yan. So, good luck sa inyo mga taga Maynila. what will happen to the almost 275 billion pesos proposed allocation for flood control projects under the 2026 NEP? Then we will spend it on other things. There was a budget of 350 billion for 2025. Because of all of these allegations, investigations that are occurring, na-delay lahat yan. So hindi matatapos yung 350 billion in 2025. So we will use the continuing appropriation for next year. And yung savings, it's going to be about 225 billion. It's actually, ang flood control for next year is about 275 billion. But some of that is foreign assisted. So yun, hindi gagalawin yun. Kasi foreign assisted project yun. Pero yung locally funded, kung tawagin, na project that amounts to about 225 billion, we will reappropriate it to education, to health, to other departments. So, meaning to say, ilalagay niya sa ibang department. Okay naman, ilalagay mo sa education, kung saan-saan. Pero sana naman, bigyan pa rin niya itong flood control na budget na ito. Kasi kung hindi, mga taga Maynila, good luck! Baha na naman dyan! Ayan, narinig nyo ha? Galing sa bibig niya, ito si Bongbong Marcos, na kaya pala itong si Torre
ay natanggal. Hanggang ngayon, floating pa rin si Torre. Deserve mo yan, Torre. Si Bongbong Marcos dito, very clear, kinampihan pa rin niya si Martin Romualdez at hindi na raw siya magbibigay ng budget sa flood control. Mag-comment, mag-react po kayo dito. Ano ang reaction nyo dito? Tama ba si Bongbong Marcos na hindi na niya bigyang budget ang flood control? Ano ang mangyayari sa Maynila? Mas lalo bang babaha? Ano masasabi nyo na wala siyang, no comment siya, kundi ipinagtanggol pa niya na allegation yung ginawa ng Diskaya. Hindi revelation, allegation yon. So sa analysis natin, siya po ay takot dito kay Martin Romualdez na sasabihin na kayo po ay sinangkot ng mga Diskaya. Ano masasabi nyo doon? Pinapanigan ba niya si Martin Romualdez? O sadyang si Diskaya lamang ang may kasalanan ng lahat? Comment, react, babasahin natin lahat yan, ang inyong argumento sa comment section. Okay? And guys, don't forget na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa mamamayang Pilipino. Marami po ang makaalam sa katotohanan na nangyayari ngayon sa ating bansa, sa ating gobyerno. Okay? And sa mga ngayon lang nanood dito sa aking channel, Donmar TV, if this is your first time, i-consider na i-subscribe itong channel na ito para updated kayo lagi. Kasi po, walang bayad po ang mag-subscribe sa YouTube. Ayan. So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.